Nagkakatiwalaan. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan. Panig sa bayan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Family Access Card na magagamit sa pagbili ng NFA rice nakatakdang ipalabas ng DSWD sa mga susunod na araw. Higit 1,000 siklista umikot sa paligid ng Laguna de Bay para ipanawagan ang pagsagip sa lawa. Ilang kumpanya ng langis nagtaas na naman ng 50 sentimos kada litro sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Branch ng Western Union Money Transfer sa Novaliches, Quezon City, pinasok ng mga magnanakaw. Higit 400,000 piso tinangay. 66 na taong gulang na swimmer patay matapos atakihan ng isang pating sa Southern California Beach. Megastar Sharon Cuneta balik Pilipinas na matapos ang halos 3 linggong shooting sa London. At model actress Melanie Marquez, nagulis na kalsada? Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Sabado! Magandang gabi Pilipinas, ako po si Bernadette Zambrano. Narito ang detalye ng mga balita. Ilalabas na ng DSWD sa susunod na linggo ang Family Access Card na magagamit para sa pagbili ng NFA rice. Libre ang card na may security features din para hindi mapeke. Nagpapatrol, Ina Reformina. Ito ang itsura ng Family Access Card na ipamimigay ng DSWD simula sa darating na linggo. Sa harap nakalagay ang pangalan ng head of the family, member ng kanyang pamilya, trabaho at buwan ng kita. Mayroon din itong security code para hindi mapipeke. Ang card naman ay ipapamahagi sa pamilya na wala pang 5,000 piso ang kita kada buwan. It will contain a number or a series of numbers that will identify the card, where it came from, what barangay. Sa likod ng Family Access Card nakalagay ang purchase booklet. Dito ililista kung ilang kilo ng bigas ang nabili, saan ito binili at sino ang nagbenta. Ang kulay ng card ay depende sa gusto ng bawat lungsod. Bawal itong ilaminate. Tinyak ng DSWD na libre ang pamamahagi nito sa may hirap na pamilya. Pero kailangan pa dumaan sa mapping process para maberipika sila. Wala pong bayad ang Family Access Cards na ipamimigay para dito sa programang ito. Kaya kung sino man ang nagbebenta sa inyo ng Family Access Cards, huwag po kayong bibili, hindi po ninyo yan magagamit. Limitado lang sa 2 kilo ang pwedeng mabiling NFA rice kada araw. Habang inaantay naman ang Family Access Card, naglabas na muna ang Mandaluyong ng sariling Local Access Card na iba naman sa Parish Card ng Simbahang Katolika. Coordinate kami sa isa't isa to make sure na para madirekta sa tao. At pangalawa, para wag magdoble kasi nakikita naman natin sa mga nakaraan, pipila na naman. Otomatiko naman umanong babawiin ang Parish at Local Access Card pag dumating sa kanilang lugar ang access card ng DSWD. Ina Reformina, Patrol ng Pilipino. Nakipagpulong naman si Department of Agriculture Secretary Arthur Yap sa mga rice millers at miyembro ng National Bureau of Investigation. Pangunahing tinalakay sa pulong ang reklamo ng mga rice millers na umano'y karaniwang napapagbintangang hoarder. Nagpapatrol Cecil Lardizabal. 2 oras ring inabot ang masinsinang pakikipagpulong ng mga rice miller kina Agriculture Secretary Arthur Yap, NFA Administrator Jessup Navarro at ilang mambabatas at opisyal ng NBI. Reklamo ng mga rice miller, di na raw makatarungan ang mayat-mayang pananalaki ng NBI sa kanilang mga warehouse at milling facility nitong mga nagdaang araw. Hindi rin anila tama na sabihin sila'y mga hoarder dahil sa ginagawa nilang pag-iimbak na maraming bigas at palay. Anila, dapat matuwa pa nga ang gobyerno dahil nag-iipon sila para sa tinatawag na lean months o panahon na pinapalaki pa lang ang mga palay. The millers also made it very clear to us, sila, namumuhunan sila dun sa local community, sa local economy, nagbibigay rin sila ng trabaho, nag-i-invest rin sila. Naniniwala ang mga rice miller na lalong nasasaktan ng industriya habang may negatibong issue tungkol sa kanila. Humihina daw ang kanilang negosyo at kasunod na raw nito ang paglaylay ng kanilang produksyon. Ang kabuong resulta nila, lalong umuunti ang supply ng bigas.
Ang mga rice miller ay nagsusupply ng 60 hanggang 70% ng bigas sa National Capital Region. Baka maglaylo kami ng pagbili ng palay kung lagi kami tatakutin. Pero sabi ng NBI, hindi ibig sabihin na titigil na sila sa kanilang operasyon laban sa mga hoarder. Kaya dapat raw merong lisensya ang mga warehouse ng bigas bilang patunay na hindi sila iligal. Cecil Rizabal, Patrol ng Pilipino. Tiniyak naman ng Department of Environment and Natural Resources na walang magiging krisis sa tubig sa taong ito kahit pa may problema ang bansa sa bigas at mga pangunahing bilihin ngayon. Sa radio program ni Vice President Noli De Castro sa DZMM, inihayag ni Environment Secretary Lito Atienza na sapat ang supply ng tubig sa bansa mula sa tubig ulan. Kaya wala raw dapat ipag-alala ang mga taga Metro Manila at gitnang Luzon. Gayunman, posible raw na makaranas ng problema sa distribusyon ng ilang rehiyon sa bansa, pero hindi sa supply ng tubig. According to our projections, ang tubig ay hindi tayo magigipit. Except for some regions na meron talagang kagipitan dahil sa distribution problems. It's more of the distribution. Pero as far as supply is concerned, ay wala kami nakikitang problema sa buong taon. At kasabay ng paggunita ngayon sa Earth Day, gumawa ng mala-amazing race na gimmick ang mga estudyante sa Negros habang idinaan naman sa body painting ang mga paglaban sa problema sa kalikasan. Ang iba't ibang paraan ng paggunita sa Earth Day sa pagpapatrol ni Rod Macenas. Kakaiba ang pamamaraan ng mga Batanggenyo para imulat ang kamalayan ng mga kababayan sa problema sa kalikasan. 18 modelong tadtad ng body paint ang pumarada sa Batangas City. May lalaking nangingitim sa grasa at puno ng burloloy sa basura, tanda ng marumi ng karagatan. At taong misulang gubat ang katawan na may palakol pa sa likod. Pero pinakahinangaan ang body design na ito. Sa harap makulay na mundo ang makikita pero sa likod, nakakubli ang kalbo ng gubat at walang buhay na dagat. Sa General Trias, Cavite naman pinangunahan ng artistang si Jeffrey Santos ang kampanya sa paggamit ng LPG sa mga tricycle. Mahigit 1,000 buto ng punong kahoy ang itinanim sa baybaying daan doon para sa pagkontrol ng polusyon at global warming. Camping at endurance race naman ang gimmick ng mga high school students sa Bagos City, Negros Occidental. Ito ang Amazing Energy Race ng Philippine National Oil Company kung saan maliban sa physical at mental challenges sa vertical traverse, slide for life at rappelling, natutunan din nila ang halaga ng geothermal energy. Rod Macenas, Patrol ng Pilipino. Idinaan naman sa malayong pagbibisikleta ang panawagang iligtas ang namemeligrong Laguna de Bay mula sa nakalalasong basura. Nagpapatrol, Israel Malasa. Isa lamang ito sa mga unti-unting pumapatay sa Laguna de Bay. Ayon sa mga taga rito, nauubos na ang huli nila sa lawa dahil sa pagkalat ng basura. Nawawala na yung mga halaman sa dagat, sir. Hindi po natin maiwasan minsan na nakakapagtapon tayo. Minsan, siyempre, sa layo ng kasada natin, hindi tayo makapagdala ng basura kagad doon. Minsan, nayahagis na lang natin sa ilog. Aminado ang ilang residente na maging sila rin ay responsable sa pagtatapon ng basura sa lawa. Sakali magtuloy-tuloy ito ang pagkamadila, baka balang araw, wala nang isdang makuha dito. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya ang 20 cycling club na tawagin ang pansin ng banla sa kinasapitan ng Laguna de Bay. Bilang paggunita ng Earth Day, nagbisikleta sila mula Taguig hanggang Laguna. Bata, matanda, maging ilang may kapansanan, tiniis ang sikat ng araw, alikabok at usok ng lansangan para ihatid ang kanilang panawagan. Bantayan nila na walang magtapon ng basura. Bilang tugon, sinabi ng Laguna Lake Development Authority na balak nilang magtanim ng kawayan sa paligid ng lawa dahil ayon daw sa mga pag-aaral, epektibong pananggalang din ito sa negatibong epekto ng carbon emissions. Uunahin namin yung mga areas, the eastern part of the watershed. Tumutulong na rin ang ABS-CBN Foundation para linisin ang namemeligrong Laguna de Bay. Pero sa kabila ng lahat ng mga ayudang ito, sa uli, nasa kamay pa rin ng mga naninirahan sa paligid ng lawa ang pagpapasya kung nais nila itong mabuhay pa. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino. Sa ikawalong pagkakataon mula noong Enero, tumaas na naman ng 50 sentimos ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Sa kabuuan, 4 piso na ang ipinatupad na pagtataas ngayong taon. Bunga pa rin ito ng pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. Branch ng Western Union Money Transfer sa Novaliches, Quezon City, pinasok ng mga magnanakaw. Higit 400,000 piso tinangay. 66 na taong gulang na swimmer patay matapos atakihin ng isang pating sa Southern California Beach.
At megastar Sharon Cuneta balik Pilipinas na matapos ang halos 3 linggong shooting sa London. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Sabado.